Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May katanungan dito ang ating kapatid na si Jihad Noor. Sabi niya, Salam Ustad, paano po yung sa aking status? Taxi driver po ako dito sa Metro Manila. Ito na po ang hanap buhay ko, araw-araw po ako nasa biyahe. Okay. Maaaring ang gustong itanong ni kapatid dito, paano po yung sala niya? Magsasala ba siya sa bawat oras nito, o pwede ba niyang pagsamahin yung dalawang sala, o pwede ba niyang paiksiin ang sala? Tandaan po natin mga kapatid, hanggat ikaw po ay nasa loob ng iyong bayan, sa loob ng iyong lugar, sa loob ng city, ay hindi po kayo matatawag na traveler. Kayo po ay residente pa rin po. So ang ibig sabihin, ang sala po ay kumpleto po ang inyong sala. Halimbawa, nasa loob ka lang ng Davao, nasa loob ka lang ng Metro Maynila, so hindi po kayo matatawag na traveler, na kung saan po yung pong naglalakbay na po ng malalayo at lumabas na po sa kanyang bayan o kanyang lugar. Ngayon, dahil hindi ka matatawag na traveler, paano po yung sala mo? So ang original po sa lahat po ng sala ay ang isagawa natin ito sa takdang oras nito. Hindi talaga natin ito pwedeng ipagpaliban. Kaya hanggat maaari po kapatid, ay isagawa po ninyo ang sala sa takdang oras nito saan ka man maabutan ng sala. Kasi po, ang halimbawa bilang kayo ay isang taxi driver, so pwede naman kayo magsala sa mga gilid. Opo, may mga hardin naman dyan, may mga bakanting lote dyan, magdala ka lang ng sadyada. So pwede ka magsala doon sa mga gilid-gilid, at upang hindi nyo po mapabayaan po yung pagsasagawa po ng sala. Ngayon, pwede mo bang pagsamahin ang dalawang sala? Halimbawa ang duhur at asar dahil ikaw ay taxi driver, o ang maghrib at isya. Siyempre hindi po ito mabigat na dahilan. Hindi po ito mabigat na dahilan ang pagiging taxi driver, kasi anytime pwede kang bumaba Maliban lang kung sa tingin mo na sobrang traffic, mapupunta ka sa gitna at abot na ng ilang oras dito. So dahil mayroong darura kung saan ay mauubos po yung oras ng sala habang ikaw ay nasa daan, sobrang traffic, walang mapagsasalahan, nasa gitna ka ng kalsada, at alam mo na natatansya mo na grabe talaga yung traffic dito. So dito, kung kinakailangan pagdating ng duhur, bago ang alis mo, ay pwede mo lang pagsamahin kasama ng asar. Pero wag gagawin na ito po ang iyong uugaliin, kasi hindi po pwede na uugaliin mo ito. Kasi hanggat maaari ay gumawa ng paraan na makapagsagawa po ng sala sa takdang oras nito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan ng ang sala sa mga mananampalataya ay mayroon itong particular na oras na obligadong masunod natin. At ang pinakamainam po na gawain, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, sabi niya, as-salatu ala waqtiha. Ang pinakamainam na gawain ay ang magsala ka sa takdang oras nito, at hindi po natin ito pwedeng ipagpaliban. Kaya naman, pangkalahatan, inuulit ko, ang taxi driver na nasa loob lang ng kanyang lugar, hindi siya pwedeng magpaiksi ng sala, hindi niya pwedeng pagsamahin ng dalawang sala, kasi po ang trabaho niya ay anytime pwede po siyang bumaba sa kanyang sasakyan, pwede po siyang magsala sa mga gilid-gilid. Kung walang tubig, magtayamum po kayo. Kung walang tubig, wala pong exemption, magtatayamum po kayo. At huwag din pong uugaliin na pagsasamahin ng dalawang sala. Magsagawa po ng sala sa takdang oras nito pagdating ng duhur. Okay lang, hindi ka makapagsala agad ng duhur, pero mga after 30 minutes, 1 hour, basta bago pumasok yung asar, makapagsala ka na. Pagdating din ng asar, makapagsala ka pagpasok ng asar. Kung hindi naman, basta wag ka lang abutan na maghrib, makapagsala ka na. So ganun po yung gagawin ninyo. At wag pong ugaliin na lagi mo yung pagsasamahin ng dalawang sala. Kung pwedeng gawin kapag ito po ay emergency na po, pero hindi nyo po pwedeng paiksiin ang sala na gagawin ninyong dalawang rak'ah, dahil hindi po kayo traveler, kayo po ay residente pa rin po, kahit na kayo po ay nagdadrive ng taxi, nasa loob lang po kasi kayo ng inyong bayan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.